Sa kabila ng pag-alma ng China, hindi muna aalisin ng Pilipinas ang Typhoon missile launcher ng Amerika, ayon po kay National Security Advisor Eduardo Año. Kinumpirma rin ng Armed Forces of the Philippines na inilipat nga ng pwesto ang missile system na kayang magpalipad ng missile hanggang China o anumang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Saksi, si Rafi Tima. Mas malaki ba ng China Coast Guard Vessel 3103, tagumpay ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na mapigilan ng barko ng China na makalapit sa coastline ng Zambales. Ayon sa PCG, 80 to 90 nautical miles ang layo ng CCG 3103 sa coastline. Oras-oras din daw ang radio challenge ng BRP Cabra sa barko ng China. Patuloy na gagawin natin yan. Hindi natin papayagan na magbago sila ng norm. Sinabi ito ni National Security Advisor Eduardo Año sa paglulunsad ng The Stories of Teacher June na comic book tungkol sa West Philippine Sea. Proyekto ito ng National Task Force West Philippine Sea at pinangunahan ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Office. Mas maganda, bata pa lang, naiintindihan na ng mga kababayan natin kung ano ang West Philippine Sea. Para sa ganon, matuto ang lahat na ipaglaban natin ito. Sabi rin ni Año, mananatili muna sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability Missile Launcher ng Amerika. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na inilipat ang missile system mula sa pwesto nito sa Northern Luzon patungo sa isang sekretong lokasyon. Bahagi raw ito ng pagsasanay sa pag-deploy nito sa iba't ibang lokasyon. Depende sa kung anong missile ang gagamitin. Kaya nito magpatama sa target sa anumang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, gayon din sa ilang bahagi ng Southern China. Ayon sa AFP, walang karapatan ng China na pumuna sa pagpayag ng Pilipinas na manatili ang Typhoon missile launcher, lalo't nauna nang nag-deploy ng missile ships ang China sa rehiyon. The presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous, no? And they also have mga islands artificial islands in the wetland in the South China Sea altogether, no, na meron din mga militarized na and missile capable din. It is our inherent right to build our capabilities accordingly. And how we do that is we modernize, we strengthen our alliances. Ayon sa isang security analyst, nangangamba ang China sa epekto ng mga launchers sa plano umano nitong pagsakop sa Taiwan. The launchers could complicate Chinese naval and amphibious operation because they could target any Chinese ships, no, pag lumapit sa Taiwan. Again, this is a case of Chinese hypocrisy and double standard. Ako pwede magkaroon ng thousands of missiles, kayo may launchers lang, hindi pwede sa amin yan. Dati nang sinabi ng AFP na hindi gagamitin sa anumang bansa ang Typhoon missile launcher at para lang daw ito sa joint military exercises. Sa pag-uusap nila DFA Secretary Enrique Manalo at US State Secretary Marco Rubio, napag-usapan ang sitwasyon sa South China Sea at ang estado ng pagtutulungan sa depensa at seguridad. Nagkasundo rin silang pag-aralan kung pwedeng magpulong sina Pangulong Marcos at US President Donald Trump. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.